Magandang hapon sa ating OCD family at narito tayo muli sa isang episode ng Usapang Civil Defense. You are in a treat for today dahil March Women's Month, ilang mga batikang kababaihan ng OCD ang kasama natin ngayon. Ang sabi nga nila, ang mga titanggulang, di ba? Titanggulang sibil ang kasama natin ngayon. So mga tita o mga magulang. So yun ang pag-uusapan natin ngayong hapon. So sa akin lang, was there ever a time na naging challenge or nakahinder ang pagiging isang babae sa trabaho mo dito sa OCD? Hindi naman. Was there ever a time na babae kasi kaya ganito, ganyan? Ay, sa time namin hindi. Kasi mas malakas ang babae nung sa time namin. Ang mga lalaki doon, mahihina. Oo. Mahihiyain. Mahihiyain. Kaya nga mahina kasi sobrang hiyain. Ayaw nilang ma-expose sila. Pero Ate Barbie, di ba, if you would look, di ba, nung time na nasa HR ka rin nun, if you would look dun sa manpower natin, di ba, sa human resource natin, mas marami talaga ang babae. Maraming babae. Pero it did not actually had a hindrance or an obstacle sa performance of work kasi ang mga tao naman ng OCD nun masisipag eh. I mean, masigasig. No? They try to learn. Noon pa naman yung multitask talaga. Ang dami. Multitasking talaga yung mga tao. Pero meron mga instance, like Ate Awi, naalala ko, nung na-deploy ka, magtuturo ka sa India, naalala mo yun? Tapos right in the middle na nagtitrain si Ate Awi, no, nagkaroon siya ng monthly period niya. Tapos hindi niya alam kung saan siya bibili ng napkin sa India. Anyway, di ba? Parang may mga ganon challenges. Parang parang kasi yung pinuntahan natin, kung tayo dito sa Pilipinas, merong PNPA, PMA, kami naman yung doon sa Hyderabad, doon sa parang National Police Academy ng India sa Hyderabad. Tapos wala ganong babae kasi hindi kagaya sa atin, no? Parang pantay din naman kung titingnan mo yung pagtingin ng babae at lalaki. Doon hindi. Masyadong mababa yung tingin nila sa babae. Kahit pag nagtuturo ka, titingnan ka nila as mababa. Pero once na nag-step in ka doon at napakita mo na hindi, doon ka nila laging Pero kaaway mo, hindi naman enjoy yung pinag-uusapan natin, no? Nahirapan lang ako kung paano ako bibili ng pangailangan ng pagmamahal. Pero buti naman yung mga kasama ko instructor na lalaki, sila yung pumunta. Kasi ayaw nila akong palabasin. Kasi sabi din doon sa area, huwag kaming lalabas sila. Hindi pa doon, mas matindi yung deployment doon sa Pakistan na nilapitan ka, Taliban daw sila, penging pera. Lahat yan na-experience ko dito sa OCD. Exciting. Pero kung hindi siguro ako nasa OCD, hindi ko ma-experience na magpunta doon sa mga area na yun na habang naggegera, nagtuturo ka. Tapos bigla kang hahanapin ng mga sundalo nila na, nasan kayo? Balik kayo dito kasi tumitira yung kabilang bansa. Sila yung nagaganyan-ganyan. So, hindi naman. So meron mga aspeto pa rin talaga na may challenge. Ate Bardi, gusto ko ikwento mo sa kanila. Kasi si Ate Bardi po, when she entered, single siya. And then in the course, she became a single mom by choice. I would like to say that by choice. Diba? So ang hirap nun kasi magja-juggle ka ng, diba, being a single mom, tapos ang taas din ng demand. Diba? Nung work. So paano mo na, diba, gina-juggle yun na pag-alaga ng anak mo and then still remain committed dun sa trabaho dito. Meron ako isa pang challenge kasi noon, when I got pregnant, then people got to know my situation. Merong nagsabi na dapat I have to get married. Pero kasi nga, since my boss is quite a very religious person, tapos napaka-loose woman ko noon, kaya gano'n. Pero 40 na ako noon. Oo nga eh. Ayaw nilang She got pregnant at 40 years old. 40. Buti nga. Pero ganito, ang maganda naman doon is I got to talk to the person, no? Tapos inano ko naman yung side ko. So naiintindihan naman nila. And besides, I'm very thankful for my bosses then. Sila Deputy Goles, si Director Flores,
And even the administrator then, Sir they Glenn. understood. Si Ma'am Aldea pa nun. Si Aldea. Oo, so, Maldea pa ba? Oo, 2004 eh, di ba, ano siya, administrator siya. Hindi. Naging administrator siya. in Deputy. 2005. Ay, oo, pagdating Oo. mo. May short stint nga pala siya na CDA. Diba? Ay, administrator ba siya? Anong Oo. dumating? Hindi ba, Oo, deputy sige muna na siya. Oo, deputy. Oh, Tapos- sige. Ganito lang, no, para sa information din ng mga ating mga kasamahan sa OCD, di ba, Ma'am Alde is the only female, Oo, no. CDA, the only, no, by far, siya pala. Yun, tapos, Pinalitan si Sir Mel Cabal. hindi siya. Hindi. Si Sir Rosales, ikaw umalis. Tapos siya muna, nag-OIC siya. Ang pumalit kasi kay Dr. Capistrano. Ay, Si si Gerald Sir Rosales. Mel Cabulayan para ang pinalitan ni Capistrano. Capistrano. Oo. Tama si ano. Si Oh, yun. Sir So, Rosales. they were very understanding people and nag-ano naman sila, no? Nagsabi din sila doon sa mga tao or officers na nagsasabi nga na yung sa sitwasyon ko, yung condition na dapat I get married, otherwise I should opt to resign. Pero dinipensahan ako. Mhm. Tapos, no, very thankful ako doon. So, Alam na may ganun. ano na lang Ay, yun, ano? working na lang kami. Tapos, nung napanganak ko na yung baby ko, ang daming demands ng work. So, there was a time that I didn't go home for about a week. Sa office ako natutulog because I need to prepare for a very important event na ano. So, noon, I still had that difficulty of sana mag-form ng mga committees, no? Pero wala. It was just under an office of the, it's an activity of the XO, so we'd have to take care of everything. So, ako yung tinoka niya. So, kailangan ko yung gawin. So, 1 week na hindi ko nakita yung anak ko. Hanggang sa ginawa ng sister ko, I have a very supportive family na sila, they took care of my son. So, most of the time sila yun. So, ako, I had to earn. So, ginawa na ng sister ko, dinala niya sa hotel. So, nagulat ako na yung anak ko. Dagaan siya, tumatakbo sa akin. So, nung nakita ko it was General Rabonsa then, who was the administrator. So, yun. So, that was the only time that he realized na hindi pala ako umuwi. Yeah. Pinagalitan niya ako. So, bakit gano'n ang ginawa mo? Ganyan. So, I had to explain. Pero, since then, merong naging support Yeah. ang yung mga officers. Mhm. So, may ganon na nangyari and then they gave me some support on the things na gagawin pa namin. Mhm. So, okay naman. Mhm. Very thankful lang ako. I have very good friends, no, Mhm. who were very supportive naman din of yung mga endeavors namin. Mhm. So, Ikaw naman, Ate Roda. Si Ate Roda naman has 2 very beautiful daughters Yes. that I got the privilege to meet them, no? Kasi them growing up, huwag nang kukumputan pa tayo ng edad niyan eh, kapag ano. Then si Ate Roda rin kasi hirap din nun di ba? Kasi kaya nga niya sinasama yung mga bata. Naubusan na ako ng leave noon kasi wala nga magbabantay, siyempre. Tapos papasok ako, dala-dala ko si Kyle. talaga. Oo, dala-dala ko mula Bulacan hanggang dito sa office. Dito Para lang nag-toddler yung makapag-office mga ako. yun eh. Oo, tapos nakaupo lang naman dyan siya. Minsan hinalagaan ng mga kasamahan ko, ganyan. Mahirap talaga. Mhm. Kahit may partner ka, Oo. dahil nagtatrabaho din siya, mahirap na maging isang nanay talaga. So, yung isa talaga sa biggest challenge natin is talaga yung, syempre, when we choose that path, to have children. Si Ate Awi, huli na eh. Huli na for that calling. Pero, di ba, pero I think that's the reason why, if you would remember, Ate Wa, di ba, doon, our campaign din, yung time ni General Rabonsa, di ba, Oo. Big Brother nga ang tawag natin sa kanya. Kasi in OCD, we are a family. Family. So, I think, lucky din tayo that OCD has that, di ba, Oo. has Tsaka that feel. Maganda Control. nun eh. Kunya may Christmas party yung mga Bata. Oo. May Christmas party din yung Mga mga bata. bata. Oo, Kaya- malaking bagay. Oo, parang- malaking bagay na kasama mo yung pamilya mo. Parang natatandaan ko noon, 4 yung Christmas party natin. Isa para sa lahat ng Lahat. employee. Tapos, Isa para doon sa
para hindi magulo doon sa Christmas party natin, may hiwala yung mga bata, yung mga anak, wala kang anak, pamangkin mo. Isa Kasama sila lang. Oo. Para pag nag-Christmas party tayo, hindi sila kasama. Kasama doon yung anak, yung guardian, at saka yung kung sinong tatay na isama. Tapos meron pa tayong yung pang council, member council. Yes. Council members, di ba? Isa sila doon. Tapos yung apat, yung per natin, per office, no? Section. Yung per section pa tawag sa atin, no? Ngayon per service. Noon, kaya apat yung Christmas party natin. At saka hindi tayo nagki-Christmas party nang lumalagpas sa December, walang January, hindi kagaya ng mga sumunod na ang Christmas party na natin, January, February, kasi hindi na maisingit. Kasi naka-alert yun. Hindi na maisingit. Sobrang busy ng OCD. Totoo. Lalo na pag disaster. Kalabanan ng mga disaster dumarating December. Di ba? True. Okay, so, nung nagsimula kayo dito sa OCD, up to now, na-imagine niyo ba talaga noon, ito yung mga abot niyo for OCD, na ito yung role na gagampanan niyo na for OCD? Sa akin, ako if you're asking me, simple kasi ako eh. I am not Basta that trabaho lang. much of trabaho lang. So whatever comes, yun. Pero naisip mo ba talaga na mapupunta ka ng region, operation? Hindi. It's it never crossed my mind to actually apply for a regional office, no? Kaya lang, I think na meron akong punto nun sa buhay ko na kailangan kong maiba, no? So, somehow, buti na lang, yung option na yun was actually open. Na I just had to grab it. Yun. And it's good also to be in the region because now you get to fully understand. Have a feel kung ano Yes. talaga yung OCD. Yes. Kasi doon yung bulk ng trabaho. So, ngayon ko lang na-realize, so, alam mo yun, na kung gaano ka-busy ang isang regional office. Yeah. Ganon. Ikaw, Ate Awi, talagang training pa talaga yun. I mean, I can see your passion kapag nagtuturo ka eh. So talagang, yun ba yung talagang direction na naisip mo na gagawin mo nun? Hindi. Kasi kala ko nga nun, aalis na ako sa OCD, di ba? yes. Kasi ilang beses na ako nag-resign, lagi naman hindi natutuloy. Ang kaya na ngayon, nagsabi na naman ako ng isang linggo, sabi hindi, another 6 years pa. No, pero nung nag-umpisa ako, nasa office ako ng executive. Tapos nung syempre yung executive, nagpupunta ka doon sa operation kasi kailangan yung puntahan. Para alam din ng administrator ano nangyayari kasi ikaw mo sasabi, so pupunta kami doon sa operation. Tapos eventually nakita ko nun kasi iba nun eh. Pagka nasa executive ka, hindi lang pang ganun talaga. Pag kailangan pupunta doon, so mauuna kami, pupunta kami doon sa area bago pa tutulungan yung operation o kaya pupunta ka doon sa operation. So nung nakita ko yun siya, nagpaalam ako. Nagpunta ako kay administrator, pwede po ba akong mapalipat sa operation? Napalipat ako sa operation kasi gusto ko pong pumayag naman siya. Sinabihan niya pa nga ako, bakit ayaw mo na ba sa akin? Sige, hindi naman sir, gusto ko lang pong mas lumawak pa. Pinayagan naman na ako. Tapos, yung naalala mo yun one time na pinapunta ako ng ARM pa yung tawag. May gera nun. Sa Camp Abu Bakar. So, na-deploy ako dyan for 6 months na hindi pang OCD yung trabaho ko. Yung kausap ko dito is diretso ng DND at saka si boss sa DISG. So, pumunta ako doon, hindi magtrabaho bilang Office of Civil Defense. Merong ibang pinagawa sa akin. So, tumagal siya ng 6 months. Tagal nun, di ba? Tapos, nung naggera-gera na siya, tapos nakuha ko na yung pinapakuha sa akin. Bumalik na ako dito, sir, nakuha ko na po. Kasi ang tagal ko yung inaral kasi nag-aral pa akong magmadyong para makaano ko yun kasi may nagmamadyong doon. Nag-drive ako ng dump truck doon, dinarive ko yung mga habang nababarilan dyan. Ganda naman experience. Oo, grabe. Diyan ko rin nakuha yung tama ko dito, yung the best ko dito, doon din. No, alam to nung mga tigaan
arm, tiga-farm Para yun sa na ano, yung mga luma na doon, yung mga bago siguro din na nila alam. So doon ko siya nakuha. Tapos nung nakuha ko siya, sir, nakuha ko na po, tumawag ako sa administrator, sir, nakuha ko na yung pinakukuha ng request. Tapos nung kinabukasan, sinundo na ako, sinakay na ako ng C-130. Yung mga gamit ko, naiwan doon. Kasi kailangan ko, kasi mukhang nasunog na ako. Nasundan pa nga ako dito noon eh. Diba? Nung lagi akong may umaaligid sa bahay. Tapos yun na, nagbumbahan na siya. Basta yun na siya. Tapos nung yung trauma ko doon, kasi puro gera nga eh, puro barilan, ganyan-ganyan, na nasinugod pa pati yung kampo kung saan kami natutulog. Sige, balik ako, nakashort pa ako. Tapos pati yung relief, sasamahan ko, susunduin ka ng mayor doon, alas 4 ng madaling araw. Sabi ko, hindi po kami kasama dyan. Kasi hindi sila nakikinig pag hindi ka kasama. Gusto nila Tagalog. So, nasa ibabaw ako ng truck, nagsasalita ako doon. Binato pa kami. Pinagbabato pa kami kasi kulang daw yung binigay namin. Eh, sinamahan ko lang sila. So, yun siya. Pagdating ko, napunta na ako dito. Tapos na sa operation, bumalik na ako. Sabi ni administrator, sige para makapagpahinga ka. Umattend ka ng training. 1 linggo pa lang ako dito. Pina-attend ako ng training. Galing ako sa patayan, di ba? Ang pina-attend sa akin training, Medical First Responder Course. Wow. Para bumuhay ng tao. Eh di, samantalang galing ako doon, natatapakan ko yung laman-laman ng tao. Kasi kasama ko yung mga sundalan, hindi ko kasama yung mga tiga-OCD eh. Di, yun na. Yung bang parang uma-attend ako ng training, eh parang Kang lutang. parang kang lutang. Tapos ayaw ko nang natitingnan ako, nang gigigil ako. Kasi tsaka pagka gigisik natutulog ako, ayaw ko nang hinahawakan akong gano'n. Para kang nagkaroon ng Kasi phobia. masasap akong gano'n. Pagka ginano, gusto ko sabi ko, pag gigisingin niyo ako, tawagin niyo lang pangalan ko. Huwag niyo akong hahawakan. Parang may phobia. Oo, kasi parang ang gusto ko sa pakikita ka agad. Ganon yung ginawa sa akin doon, tapos kausap. Tapos, syempre, lola, mapabigyan naman, kailangan magaling ako dito sa training kahit na galing ako doon. So hanggang sa nagtuloy-tuloy naman, umayos, lumanda hanggang sa naging instructor, napasa ko yung pagiging instructor. Doon na may isang beses na the late attorney Duque, nung nakita niya ng gano'n, kinuha niya na ako sa Sa training. training. Hindi Sa ako training. nagpalipat. So, kinuha niya ako from operations training. So, natuturo na. Kaya yung mga natuturo ko, sinasabi ko sa training, from experience talaga yun. At saka, yung hanggang ngayon, kasi nakikialam ka pa kung anong nangyayari dyan sa paligid mo. Dyan sa training, ano bang latest sa training, sa planning, sa operation, saan. Pero di ko naisip na na magtatagal ako dito hanggang hindi ko na lang namalayan. Natandaan mo nung in-award that time, hindi ko namalayan. Nagano na katagal. Kasi ilang beses ko na 25 years kaya. na pala. Oo. Sabi ko, ha? Lumipas yung 25 Pero years na feeling ko, ganun lang. 22 pa rin ako, te. Tumigil yung pagbibilang ng edad mo. Tumigil. Umina ka sa man. Oo. Naging Nakakahina sa sama. Totoo yun. Ikaw, Ate Roda, talagang Hindi. Kasi, di ba nga, kamesa ko, accounting major. Ang ano ko, sa finance lang ako. Bigla ako napunta sa, Diyos ko, napaka-stressful na section ng GSD. Ang gas! Lahat ng problema ng building. Now Hindi ka you na, know. hindi ka na ma-engineer. Hindi ako engineer. Di ba? Na, Ma'am Roda, kailangan ka dito. Ganyan. Takbo ka naman. Ma'am Roda, dito. Diyos ko, kung kalit-liitan ng problema ng building, kailangan mo ayusin. Hindi ka naman nagpapalit ng ilaw. Hindi naman ikaw. hindi pa naman na ginawa yun. Hindi pa. Hindi pa naman nakikita ang nakakakit sa isang Hindi mo alam na naglilinis ako, nagkukuskus ako dyan sa front story. Para lang matapos na. Oo. Yung kagaya nung Roda, ibain daw yung pader doon, wala namang gamit. Kinabukasan, ibalik mo daw yung pader. Minsan, nilipat yung mga table. Nilipat ko naman. Tapos sabi niya, ay hindi daw yan. Lipat Balik ulit. na naman. Tawagin ko na naman mga ko. Bakit kasi ikaw ang naglilipat? Ah? Ba't kasi ikaw ang naglilipat? Siyempre yung mga janitor naman, may story din rin silang eh.
minsan, pag hindi ako nag-umpisa, Wala na. Yun yung maganda dyan. Oo. At least you're setting the example. Yeah. pag hindi ako nag-umpisa, talagang ano yan sila, ano muna yan. Oo. Kwentuhan, pag inumpisahan ko na yan, ayun, hawak na sila Kikilos kung sila. ano nang gagawin. Kaya hindi ko talaga sabi ko, anong gagawin ko dito sa gas? Hindi ko alam talaga. Kaya kailangan yung mga GO, mga drivers. Paano na sa driver? Ano alam ko sa sasakyan? Kasi ikaw pa rin nag-drive mo. Oo. Hindi, yung ganon. Diyos ko, hindi ko talaga maisip. Kaya sabi ko, May, gusto ko lang magbilang ng pera. Magbilang ng mga sira. ng mga sira at nasisiraan. Kasi CDE pa ngayon. Diyos ko, di ba? Kunyari, problema ng engineering. Siyempre, building yan, engineering talaga yan. Hindi naman ako sa engineering eh. Sa CDA, pagka kunyari may yung kwarto niya, o anong kailangan ng kwarto niya, sasabihin niya kay Rina, tumawag mo si Roda. Kailangan ba? Sir, sabi ni Mama Roda, sa engineering na po. Hindi, si Roda. Hindi, wala kang magagawa, di ba? Utos ng boss. So doon sa experience nyo din, meron bang time na parang naging advantage kasi babae ka? Oo naman. Naging advantage yung Marami. pagiging babae mo doon sa work mo? Kasi mas nagiging, mas madetalye kasi ang babae. Yeah. Siguro innate sa atin, no? Mm-mm. Na pagka nagplano ka, medyo Mm-mm. masinsin, Yeah. masinop kang Mag-plan. mag-budget, mag-ganon, di ba? Yung planning. Tsaka hindi ka humihinto sa plan A. Laging may B, may C. Yun. At saka yung pag-coordinate, hindi naman sa mas madali tayong mag-coordinate doon sa mga post, lalo na yung mga So, Yun post nga. ng lalaki, di ba? Parang yun nga yung Kasi sabi ni mahiyain nga yung Director mga lalaki. Posadas. Kaya kita nilagay dyan dahil alam ko ang kapasidad mo. Kahit babae ka, kayang-kaya mo yung mga tao. Yung mga staff mo yan. Sabi niya sa akin, no? Sabi ko, sir, iyak ko lalaki lahat. Halos yan. Sabi ko. lalaki at nagpapanggap na lalaki. Sabi ko, susundin mo ako nila. Oo. Mga, Diyos ka, lalaking tao niyan. Oo. Sabi niya, hindi, kaya mo yan. Sabi niya, yun. Okay. Hindi lang mga name. Sa dami, personally speaking din naman, sa dami ng challenges na naranasan natin dito sa office, all the changes in the administrator, ang dami natin administrasyon pinagdaanan. Was there ever a time that you wanted to quit? Ate Awi? May time, talagang ayoko na talagang ayoko na dito. Was there ever a time? Na-tolerate pa naman. Mhm. Kung yung mga boss yung pag-uusapan, okay lang naman. Pero dun sa ibang kasama na playing victim, Yeah. na baka naman ikaw talaga ang toxic, yung gano'n. Ang dami mo sinasabi, ang dami pero tumarap ka muna sa salamin, baka ikaw yung toxic. Pero mga gano'n. Parang gusto mo na mag-quit dahil hindi yung boss pero yung mga kasama mo. Pero hindi gustong mag-quit. Kaya lang baka ikat mo ito. Minsan gusto mo, batukan ka, gumising ka, baka ikaw ang may problema. Kasi sa lahat ng tao, ikaw ang may problema. Baka ikaw may problema, pero wag ka magpa-play victim dyan. Na ikaw ang kawawa, ikaw ang inapi, samantalang ikaw naman ang nambuli. So para makabalik ka, nanira ka, yung ganun ba? Okay. Ako, alam ko siya. Yun naman, ito sabi mo. Huwag ka na meron talagang mga ganun. Yung Kasi parang hindi nila maipakitang talaga namang hindi nila kaya yung trabaho. Pero ang gagawin, maninira na lang ng mga kasama para siya yung kaawahan. Siya bida, nakakaawa pa. Alam mo naman yung mga culture natin, mga Pilipino. Kahit na nanonood tayo ng sine at saka ng mga drama, kung sino ang api, yun ang kampi natin. Pero sa totoong buhay, yung api na yun yung gumawa. yun ang aapi-apihan, yun yung gumawa. Ate Sa Barney. tawan. Was there ever a time? Honestly, I would say yes.
There were several occasions, yes, na gusto mo na mag-quit but there's still something that holds you back in the organization. I think it's more Ano of the yung people. reason na nagpapakita para bakit gusto mo mag-quit? diba? Ano yung reason? Bakit parang naisip mo mag-quit na lang? Parang So, yung effort, Parang there's hindi a lot of makita. effort from your end, pero Hindi nakikita. kung hindi Hindi makikita nakikita. yun, nakaka-frustrate. Yeah. So, tumaas na masyado yung frustration level. So, parang, siguro, nandun na ako sa punto na, siguro nga, I need another environment. Yeah. No? Parang ganon. Na, sige, quit na lang. Umabot ba sa time na parang nagda-draft ka na ng resignation? Nagsubmit ako. Nag-submit Ako, ka? pero eventually niretract ko. Meron na. Sorry. Aha. Pero niretract ko. Oo. Tapos yun, that was Di the ba time nga? that I went to Yeah. the regional. Mm. So yun sabi ko nga, may opportunity na open. Mm-mm. So yun, Yeah. gano'n na nangyari. Ikaw, Ate Roda? Sa akin wala. Wala naman. Hindi naman. Sabi ko magiging 65 Saya naman ang years buhay mo old. sa OCD. Kasi sabi ko, natawa lang ka ng tawa. Sabi ko sa kanya, Ate Roda, what is OCD? Ano nga ba? Puta ka! Ibibip yun. Bakit kasi bakit? Kasi ano? Di ba sayahin tao kasi? Diba? Oo, hindi kasi so sige, mag-pitch din tayo ng point. Ako dumating din ako sa point na yan. Dumating din ako sa point na I wanted to quit. Kasi parang ganon, more than just na not being appreciated. Totoo. 'Di ba? Minsan it's not about the boss, but actually the environment you are growing in. So kasi ang hirap na parang itong mga pinagkakatawian mo ka team mo sana, tapos sila pa yung titibag sa and I thought you parang at a point na you thought you were doing good for the office, tapos sila yung 'di ba? So dumating din ako sa point na I wanted to quit. Pero which leads me again naman to on the next question na we were there, gusto nating mag-quit. What made us stay? Ano yung reason na parang, sige okay na lang, forget it, stay pa rin ako sa OC? Ikaw, Ate Roda, Sabi niya, wala naman Anong- siyang gamot. Basta anong- ano ka lang na inom ng vitamin C. ano yung reason kung bakit, like up to now, 35 years, staying in OCD, Wala, masaya ako. Masaya ka naman kasi dito. Kahit maraming mga chismosa, mga Talaga, direct talaga chismosa, sabihin. marites. Gusto Oo. ko, Oo. yung naninira, yung mga ganyan. Pero masaya pa rin ako kasi hindi ko naman iniintindi. Kahit sila. Ako din. At saka, ang sarap inisin ng mga Oo. chismosa. Diba? Pag sinabi nyo yung ganyan, ay, lalo Ay, ko pa nga. oo, ako din. Tatawanan ko pa, diba? Oo, Sila true. naaasahan. Kasi sa akin naman, basta makapagtrabaho lang ako, okay na. Masaya na ako. At saka marami ako namang friend. Yeah. Diba? Kunti lang yung mga asar sa'yo. Mas marami ang mahal ka. Kaya, mas ano. Pero true yun, no? Like doon sa batch natin, marami akong nakikita pa rin talagang solid. Totoo. I mean, compared dun sa, di ba, those after us, okay, di ba, sa batch, parang sila short-lived yung samahan nila, Oo. parang isang Tapos, buwan, isang taon. sila yung nagsisirahan. Oo, di ba? Pero sa atin, solid solid na smoking guns eh. Okay nga. Saka Hindi tayo hindi tayo, ang At tawag saka open Yung kasi dapat- sa diskusyonan. Hindi pa Yung, ikaw nga, ganun dapat sa pala. Ngayon iba. Iba talaga. Kasi parang ano sila, yung Pataasan. Paunahan Yeah, sila I'm better than I'm you. better than you. Parang- Di ba dapat ang kalaban mo lang makipag-compete ka lang sa sarili mo. True. You should be a better version of yourself. Yeah. Hindi ka makipag-compete kung Yes. kani-kanino. Sa sarili mo, doon ka makipag-compete. So ako din kasi, di ba, like I said, di ba, dumating din ako sa time na I wanted to quit. Pero I don't know if you will agree with me. Kasi ang sa akin talaga, honestly, what made me stay, it's because I believe in what I do here. Oo, totoo. For OC. For That a you lot can of contribute more. yeah, I mean, in your own little way, you are contributing to a bigger purpose. Na-feel ko kasi, lagi kong kinukwento to sa mga nakakasama ko sa dati noon sa public affairs, now with ICAO, na lagi ko yung kinukwento sa kanila that when I was starting in OCD,
Parang I was a few months in pa lang. Nasa operations noon. Ang trabaho ko noon ay makapagano sa media, tapos yung speech writer ako noon. Tapos there was a time na meron isang bata, na-suspend kasi yung classes. First year college student, dumating siya sa office. Tapos may dala-dala siyang small bag na merong bigas, merong kape, merong noodles. Tapos sabi niya sa akin parang, sana po kahit paano makatulong po ito. Ito lang po kasi ang nasave ko sa baon ko for today. Umiyak talaga ako noon. And then I said to myself na parang, imagine mo kung yung kaklase mo, naisip mo. Di mas maraming family sana tayong makikita. So and that was the time I told myself that hope is not lost. Yes. No, so there is a chance. So siguro isa sa malaking bagay din na kailangan natin is just to believe in what we do here in OC. No, kaya siguro a lot of us, could still up to 35 to 40, 40 years pa in service. 40 ka na. Aabot ka ng 40 years in service, Ate Roda. Pero Aabot 40. siya eh. Kuya Jessie, 40? No, 40 years. 42. 45 years si Kuya 45 Jessie. O, di ba years? imagine? Oo, Umaabot bata ng pa kasi- ganon. Bata pa siya kasi mga school pa lang yata yung mga yun, nagtrabaho na sa OCD. Kasi hindi pa naman Hindi ano. pa na naman dati, Strict yung mga yung position. mga- Oo. Oh, diba? 45 Ano? plus 15. So mga 15 lang sila. Na ganon. Or 20s. Mga 15 20. kasi sila Mr. Consalon sabi nila Oo. 17 years old pa lang daw sila eh. Oo. Diba? Diba? So there is something na, Ako magiging ano, magpo you can 40 still pa ako. contribute. Oo. Kasi plus 5 years. Mm-mm. Magpo 40 pa ako pag nag-retire ako ng 65. Ah, Kapag retire niya, kasabay ng 40 years in service. Wow. Grabe. Diba? And aside from that, kasi hindi naman tayo mag-stay ng yung pinagkukuhanan natin ng bread and butter natin eh OCD lang. Siyempre meron tayong mga Extra. sideline. No, yung ibang yung business, personal business mo ba? Yung dahil sa OCD, yung lumaki yung network ko kasi yung ibang client ko hindi naman ako kilala eh. Kasi sabihin ko lang, tingnan niyo po yung FB ko, dito po ako nagtatrabaho. So hindi ko kayo lokohin. So yun na. So yung sweldo ko sa OCD lang, kung pakialam doon ako sa business ko. Kasi lumawak yung Sana all. network mo. Kasi Yes. pinagkatiwala. Kasi nandito ka sa Office of Civil Defense, Department of National Defense. So pagluloko ka ba? Sige, subukan magloko sa tao, ang dali-dali mong hanapin, di ba? True. Yun lang, yung network mo, lumawak, Dami dami mo experience. nakakilala, ang dami mong experience na malaking hindi tulong. mo alam na na-experience ba yan ng ibang tao. Kakaiba. Nakapunta ka sa mga bansang hindi mo akalain na pupuntahan mo, nasa hinagap mo eh. Hindi ko papangarapin pumunta dyan. Kung True. pupunta ako eh, doon sa mga bansa na ito. Pero pag makita ka lang dumadating ka doon, parang ang sarap sa feeling na ina-awardan ka ng mga tao doon sa bansa na yun. Kasi na-appreciate nila yung ginawa mo sa kanila. Lalo yung sa Vietnam, yung sa Laos, sa ano, first time daw na may nagturo sa kanilang ganun. So alam na nila dyan sa Bangladesh na wala silang pakialam sa buhay ng tao eh. Pag nasagasaan lang. So yung tinuruan mo sila na ganito dapat yan, ganito dapat gano'n. Yung ang sarap sa feeling na tinuruan mo sila tapos biglang magme-message sila sa'yo, imbitahan ka namin, opening ng ganito-ganito namin kasi dahil sa inyo, ganyan-ganyan. Umayos yung ganyan-ganito namin. Tapos, imbitahan ka uli nila sa susunod hanggang sa iimbitahan ka uli nila para i-train mo naman yung mga magiging instructor nila. Yun, nakakatawa ba? Tapos, pagka meron kang sariling biyahe, yung hindi ka problema sa accommodation kasi sila yung saan ka sa kanila titira nung wala kang bayad. Kasi accommodate ka nila. Advantage Ganun, na ma. gano'n. Pero kung siguro pangit yung pinakita mo, hindi magiging ganun. Kahit naman doon din sa mga LGUs natin, no? Na dapat hindi rin tayo alam. Kasi nga, parang Lalo sa sinasabi regions, natin, no? the more na nagiging mataas, mas marami yung nagiging alam Marami mo. kang kilala. Dapat doon ka nagiging mas Tsaka humble. dapat ano. Okay, so, patapos na tayo dun sa Oh. discussion natin. Yes. Pero before we end it, ilan lang sa muna na balikan din natin, no? Yung, syempre, alam natin yung taas ng demand dun sa work natin. Especially yung oras.
Mm. Diba, minsan, there's no such a thing, team however nga sinasabi Yeah. nila. So, sa tingin ba natin, if you work in OCD, especially if you are a mom, Mm. diba, is there still a thing called balance? Is there a thing called life balance kapag kahit ganito kataas ang demand, tapos may ginajuggle ka na family, diba? So, is there still a thing called balance if you are a civil defense employee? If there is, It's then how not do you in the think you could normal. manage? It's not in the normal, no? Yung, pag But nasa you OCD would ka, have to normal set na. something for yourself to be Mhm. called as a balance. Meaning to say, you would exert more effort. Mhm. Kasi when you leave the office, ako, ganun yun. Ngayon, I get the chance already to be a mom. Yeah. Parang ganun, ngayon ko lang nararamdaman Yes. kung paano maging mommy. Kasi ano ko na yung Dapat, Yung kasi time. sa tagal ng panahon, Oo. ngayon mo lang dapat meron akong gantong time. Di ba? True. nakakatawa. Sabi ko nga noon, sabi ko, si Rafael ay mag-girlfriend din ng matanda kasi naghahanap siya ng mother image. Oo. So, yun. So, I think it's up to you to strike that balance. Mm. You cannot find it outside. So I guess kasi yung sinasabi nating balance, it's not cast in stone. No. No, it's not cast in stone. It's not the normal Yeah. set of balancing that you can do. Yeah. Parang parang ako ngayon ngayon ko lang nararamdaman na parang may balance. Kasi ngayon ko inisip na hindi na ako uuwi ng gantong oras. Dapat hanggang 6:00 na lang yung pinakamatagal. Para sa pamilya. Kaya, Dapat dapat Baliktad uwi na po talaga. Para sa ako. health mo din, eh, Oo. di ba? Tapos kasi nung nagkasakit yung nanay ko, di ba? At tagal ko nung wala. Tapos dumating yung mga kapatid ko nung October. In 14 years, doon lang sa kami uli nagkita-kita ng mga kapatid ko dahil nasa Canada sila. Tapos punong-puno yung schedule ng trainings. Pang 3 araw lang kami nagkita. Tapos naoperahan yung nanay ko. Sige, ba't ganun? Parang sabi ko mula na hindi na dapat meron na talaga tayong May para set sa aside sarili. na Set time. aside na tayo. Hindi yung puro hindi naman tayo tigapagmana ng Office of Civil Defense. Hindi sa atin ipapangalan to. Kasi tandaan natin, pag nagkasakit tayo, namatay tayo, iyak lang yung mga kaopisina natin, mga ilang minuto, ilang oras. Pero pamilya mo, habang buhay kang wala, habang buhay sila, anuhin ka. Sa office, mag-hire lang yan ng bago, tuturuan. Yung mga ginagawa mo, ititrain nila, tuturuan. So, wala ka na, mabubura ka na. yun lang yung kulang sa So, atin. dapat talaga, Sa sarili. dapat nung mga bata pa tayo, doon natin naisip no, te, na dapat True. hindi... Nung dalaga pa ako, may time talaga Mm. para sa sarili. Di ba? Oo. Friday night, Oo. gano'n. Pero nung nag-asawa na ako, nawala na yung para sa sarili ko. Pamilya na lang, at saka opisina. True. Nawala yung sarili mo talaga. Kaya, di ba, minsan, pag naglalabas, yung ganito, Oo. mag-ano muna tayo, hindi ka na makalabas. Mm. Kasi yung time mo yun, sa pamilya mo na muna. Mm. Kasi, parang kinakain na ng Opisina. office, yung oras mo talaga. Konti na lang sa pamilya mo, mas marami pang ang oras mo sa opisina. Oo. Tapos Diba? may outing yung pamilya, di ka makakasama. Hindi ka Kasi may makasama. deadline kami. Kasi may kailangan namin Lalo kung na ano. naka-duty ka kasi. Lalo ganyan. na nasa accounting ako, kailangan may deadline, palagi may deadline, deadline dito, deadline doon. Kaya Pero hindi mo na yung talaga na-appreciate ko na administrator natin, tandaan nyo, si General, yung medyo chubby, General Del Rosario. Ayaw niyang nagtatagal tayo sa office. Ayaw. Sabi niya, hindi mauubos yung trabaho. Magsiuwi kayo. Bakit naluluha ako? Hindi mauubos yung trabaho. Kahit sabihin nyo, tatapusin nyo yan, bukas meron pa rin yan. Tapos meron, magmumura pa nga yun eh. Mga PI kayo. Saan kayo? Hindi kayo ipapalibing, hindi kayo ipapaano ng Office of Civil Defense. Hindi kayo papalitan yan sa akin. Magsiuwi kayo. Yun siya, ganun siya. Totoo naman. Kaya nga, it's siguro, let's not look at the organization or blame the organization. Sarili But natin. rather, set it in yourself. Oo. Yeah.
So, while you are actually loving the organization, you're contributing a lot more, no, to the organization. But there should still be that part in you na you live for yourself. The love. Totoo. Oh, pero malaking bahagi ng buhay talaga natin Yun yung na nga. OCD. Oo. Tsaka, Yun nga yung sabi natin ng oras. kung wala yung OCD, siguro, Yung mga Ah, experience. yung mga experience natin, no? Hindi tayo wala yung magkakaroon OCD. ng mga wisdom na kung ano-ano. True, Kung, oo. Hindi namin mapapag-aral yung mga anak namin, di ba? Ng maayos, sa mga magandang ano, di ba? Laking tulong. Oo. Napakalaki. Medyo marami din siyang ang organization. Di ba very unique ang organization natin? true. Compared to other government At saka noon, offices. hindi naman natin inaano yung noon kasi yung mga hindi pa masyadong ganun dami ng trabaho ng Office of Civil Defense eh. Lumawak na. Coordination na talaga yung sentro natin eh. Hindi pareho ngayon na talagang halos lahat yata sa atin na pagdating ng disaster, di ba? Doon, at least yung mga ano natin, yung mga boss, Yeah. alam nila yung kunyari ka. Sige, ano lang, galing mo anak mo. yung council, malinaw. Oo. Parang kung ito ay para sa DSWD gagawa. Ano? Oo, Kung ito ay oo. para ano. Hindi Yung ngayon NCC ito. pa noon. Yung ngayon parang Lahat secretariat na- kayo sa atin na lahat pinagawa. Pero naman pagdating tayo. naman sa DBM, sasabihin na, coordination na kayo. Yeah. Pero doon naman sa Sa totoong Saan? ginagawa mo, hindi. nakalagay doon, ano tayo. Coordinating. Hindi, doon sa Overall tayo. overall na. Overall. Kaya pag magbigay ng budget, hindi nagtutugma. Hindi nagtutugma. Yun yung Yeah. pinaka-problema natin. Alam mo, yun lagi yung problema kapag Oo. nag-ano tayo nun. Pag- Diba sa budget hearing, Pag yun yung naging magde-depend problema. kami, sabi ko, coordinator daw kayo, bakit malaki masyado hiningi nyo? Ganun. Pero naalala ko pa noon, means noon mga bata pa kami, no, operation kami na mina noon sa response. Siyempre, duty ka, may ginawa kayo, no, tapos biglang tatawag naman, kailangan namin ito. Pag may medical mission pa kami noon, mag-ship kami ng mga doktor kami, mga nurse kami, may medical mission pa. Tapos, pabalik ka, hindi pwedeng babalik ka uli kasi duty ka naman sa operation. Konti lang tayo noon, pero Yeah. masaya kahit dami, no? Kahit Tapos, ganun yung mag-a-out trabaho, ka. parang hindi mo na ano yung ano ba, yung pagod. Pagod. Kasi, siyempre yung environment, di ba? Yeah. Yan. Yung Mas- masasaya yung mga tao, parang walang problema. Lalo na pagdating sa mga... Siguro dapat sa susunod gagawa tayo ng mga yung usapang civil defense natin, ganito kami noon. Ganito Oo. na kayo ngayon. Pag pwede natin gawin yan. I think, para yung mga matagal na dito sa OCD and then the new blood coming in. Alam mo, pag-usapan natin. Okay, so before we cap, Meron pala tayong wala ko nagkwento na tayo. before we cap our show, last words na lang natin, ano yung nakikita niya na advice na pwedeng ibigay sa mga female employees natin dito sa office? Ako, dapat lagi silang humble lang sila. Huwag silang masyadong mataas ang tingin sa sarili nila kasi hindi umiikot ang mundo. Yeah. Minsan nasa baba ka, minsan nasa taas ka. Pero kung ikaw wala kang tinapakan, wala kang inanong mga kasamahan natin, kahit sino ang maging sa management, hindi ka pababayaan ng mga tao. So dapat isama natin yan sa ano natin, core values, gawin natin happy. Ano ba yan? Yeah. Tsaka, concentrate na sila sa trabaho nila. Mm. Nakita nila yung galing nila. Pag sila mahiya, yun lang yung ano ko sa mga Humility. bagong Humility. sa mga bago ngayon. Tsaka respeto sa Yeah. mga nakakatanda. Mga respeto sa nakatanda. Hindi, kahit hindi lang nakakatanda. Sa mga tao. Sa lahat. Sila Respeto. respeto. Basta respect. Yan. Oo. Ganun. Kasi Respeto hindi, sa mga nakakatanda sa trabaho. Ano yung Oo. tawag na? Matatagal na. Kasi Oo. you Kasi can minsan, also learn oo, from them. kunin mo yung May institutional experience nila. memories. Yeah. At ano mo sa sarili mo. Para Ikaw, Ate Abby. maayos. parang ganun din yung sinabi ko kay Ate Roda, no? Mm. Pag wala ka ay
wala ka talagang tinapakan, Totoo. Kahit yung sino pa. taas, yung talagang masasabi mo na false yung ano mo. Hindi ka lalakad dyan ng ano. Hayaan mo na sila yung mga nanira at naniniwala sa paninira nila. Pakailan sa kanila. Basta wala kang inano. At saka sabi nga ni Ate Roda, be humble. No, the more you learn, the more na tumataas yung pinag-aralan, the more na marami kang natututunan. The more Should na be more humble, mas maging humble ka. Totoo yun. Kasi hindi mo kawalan na maging humble Yes. no? Yes. Hindi pagkaliit ng tao mo yung maging Pagbigay na marespeto respeto. ka at maging humble ka. Totoo yun. Ate Bardi. Ako, it's on that same line. No? Mm. Once, as hindi lang as babae, no? Mm. But rather as a person, Person, we talaga. have to learn how to respect one another. Yes. So, Because all of us, sabi nga nila, we're created in the image of God. So meron tayong kanya-kanyang talento, kanya-kanyang potensyal. alam mo. No? Ang ano lang doon is you try to accept kung ano yung you can learn from the others, no? You try to follow it. Mm-mm. Kung ano yung makakabuti. And but learn more to respect. Yeah. Kasi when you have respect, pag-follow na Follow yung na lahat love, siya, yeah, diba? nandiyan na yung loyalty, nandiyan na siya. The Tsaka, commitment. mas maraming taong willing Tumulong tumulong sa'yo pag Oo. marunong kang rumespeto at humble ka. Sa tao. No, hindi yung parang alam ko Ang lahat yabang to. mo, oh, yun, Ano ko yun. to? We have to learn Diba? to accept, no? We are not perfect. Mm. We're Oo, not made totoo yun. perfect people, no? And therefore, you will be able to learn a lot more with others. Kaya nga social being tayo. Yes. Because we learn from one Yeah. another. Dapat So, dapat it's- ganon. Parang, Tapos Parang irespeto ano, yun. bigayan lang ba? Oo, parang sa training lang ba, it should be a two-way learning. No? Oo. Na, of course, meron kang mga hindi alam lalo sa mga kapag, matututo ka. Pero, matuto rin sila Sila sa'yo. sa atin, no? eh. May matututunan sila sa'yo, may matututunan ka rin sa kanila. Ganun ba siya? So ang saya nung conversation, and it means it's really great na alam mo to bring bright minds together. Tapos mag-pull tayo ng mga memories natin na nangyari sa Office of Civil Defense. And I have to Ang agree, dami. siguro kasi din, I do not know, can we blame generation gap for that? Kasi na, in our generation, di ba? In our generation talaga, iba yung pagtuturo sa atin about respect Yes. And I guess a lot of yung siguro ano na ba tawag sa generation ng mga kabataan? Gen Z na ba yan? Di ba? Na, Kasi noon, naalala mo, they only talk to their cell phones. So, naalala mo, ako, siyempre mas matanda Oo. ako sa inyo, isang sit-sit lang ng nanay mo. Oo. Takot na takot ka na. Ngayon, pinagsabihan ka Paus ng ka na, nanay wala. mo. Diyos ko, parang wala na kasi. Dati, tanda mo. Di ba? baka may earphones. Pero, hindi kasi yun na yung nadatnan nila Yun na, na available para sa kanila. Therefore, Parang Ah, nawawala na talaga yun. the values nag-iba, nag-evolve din. Yes. So we're just hoping na we will be able to learn to appreciate no what we have and maximize it Yes. to the fullest na pero on the positive Oo, side. yeah, oo. No? Tanda. Hindi naman ano yan eh. Hindi kawalan na sometimes makinig ka or Sa kanila. lulukma. Parang hindi kawalan sa pagkatao mo, di ba? Tayo nga noon nagwawalis pa tayo, nagsaserve ng kape, tapos biglang lang, pwede bang makakausap si Mupawi kasi sa kanya ako may appointment. Ako yung naabutan niya nagwawalis. Sabi niya, ay, sandali lang po. Ano siya, tapos pinapo ko na. Sige po, meeting na. Ay, kayo din po ba? Ako po yun. Totoo yun, totoo No? yun. Tsaka yung mga kaopisina nating lalaki nun, Ate Roda, kahit tayo, pagkaka-opisina tayo doon, may mga ka-opisina tayong lalaki. Minsan, mga bata pa sa atin, minsan sasakay ka doon sa isang sasakyan na hindi nila nakita, mga tiga-ibang department, tiga-ibang agency, makikisabay ka, uwian. Bigla, ano ka? Sasabay na lang ako uwi. Tumigil ka! Hindi mo alam kung uwi dyan.
sabay tayo uuwi. Babawalan ko ng mga lalaki. Akala mo mga tatay mo Maayos, sila. oo. Hindi ka sasabay dyan. Tayo sabay uuwi. Maano ngayon noon yung mga Oo. boys namin. Minsan Protective. Oo. Minsan nga pupunta kami ng ng mga ng mga yung sa club nila. Oo. Parang experience lang kasama namin mga boys. Ang saya, no? Talagang family. Tapos, Family yung orientation. Sasayawan, di ba may uso pa disco doon? Disco talaga yung disco. Napapaghalata eh. Baka hindi na nila alam eh. Napapaghalata ka bar na bar. Disco clubbing yun. Di ba naman yung bar? Hindi. Disco. Basta disco talaga. Kahit hindi sila kasama dun sa plano, pag narinig nila, sasama kami dyan. Samahan namin kayo. Ganon sila eh. Kahit ayaw nila, sasama kami dyan, samahan namin Yan kayo. sila, Kuya Boy, sila Kuya Boy. No, sila yung disco dahil. Oo. Ganun. Oo naman, nadawit na ako dyan. Batang-bata ako na wala akong bumoto sa Magsuot ka buhay. ng cap. Sabi ko, bakit? Basta magsuot ka ng cap. Yung pala, dadali ka dun. Yung Matanong parang ka. wala na silang pakialam minsan sa mga, kasamahan natin, mga ganun. Yung mga bago mo yun. Yun ang napapansin ko. Mas advanced Kasi na sila parang independent masyado. Oo. Parang ganun. Or siguro kasi din, Dahil sa... working ano yung yun? parents nila, tapos yung kinalakihan na lang Oo, nila, parang the ganun. gadgets. Hindi. Wala nang, with the Diyos ko. parents. Pero that's why you also have Tsaka to get to doon know na- them Yeah. better. Not just on the surface. Yeah. Pero you also go out of your way to befriend them. Somehow you try to give that opportunity, the chance for them to know you also. Kaya nga minsan pag mag-uusap na kayo, usap naman tayo. Kwento ka naman, anak. Yung dalawa kong dala. Kwento ka naman, ano nangyari? Ay, mama. Mamaya na magsiselfone mo na ako. Kasi may nag-detect sa akin. Di ba ganun? Oo, minsan nagagawin mo na lang, anak, kain na tayo. Ito ginagawa ko yan, ginagawa ko. Check mo na lang, anak mo, para sigurado malalaman. Kaya kami ni Bones, Mama, tayo na lang pala dalawa nag-uusap. Dati pa yung mga sa Pero nung maliliit po sila, di ba? Nagbe-bless pa tayo. Ah. Nagagalit pag di ka nagbe-bless. Di ba kasi yung, lalo na si Carol Ramos, no? Nagdadating ka, kailangan mo mano ka kasi ayaw niya ng beso, gusto mano. Pero ay, ako nasanay din dun sa mano. Ayun po. At kahit na mas yung kumakausap sa'yo, mas bata sa'yo, po ka pa rin, tsaka True. basta siya. Pag tinawag ka, ay! Po! Ito parang kang nasa bahay po yung sagot mo, nasa... Sabi ko, ba't ngayon? Sabi ko, hindi ko na yan nakikita. True. Hirapan ka pa. May hugot. Okay, so let's just cap this. So, yung natin, ang ganda ng topic, maraming challenges maging isang babae. And then, in as much as there are many challenges, at sa dami ng roles that we have to play, kapatid, nanay, di ba? Kaibigan, katrabaho, di ba? I believe talaga, it doesn't really matter if you're a man or a woman, di ba? When you are working in Office of Civil Defense. But as we all say, di ba? Since we all bear that passion, di ba? Nandito tayo sa OCD. And then sa susunod na magiging episode ng podcast natin, Ate Roda, baka 40 years in service ka. Yeah, retired na ako. Diba? More years of experience and more stories to tell. So once again, thank you very much, ladies, for joining us. Thank you. I'm sure lahat ng mga empleyado natin will learn a lot Akala from ko pa our naman show. pasasayawin mo sa paa. Akala ko naman may